Good day everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Oo, andito na naman ang inyong Mama Mia. At syempre, ang ating boses ay napakaganda today. Meron tayong sipon and ubo. Oo, nung nakaraang mga araw pa ito. Pero medyo okay na today kaysa yesterday. Kaya wala tayong upload. O, diba? Pero okay lang yan. No? Huwag kayong ano ha. Parang meron akong nginunguya, hindi po yan nginunguya, may candy po dyan para hindi naman maano tong ating lalamunan. And syempre, para wag masyadong ma-stress ang lalamunan ni Mama Mia, umpisahan agad natin ang ating pagta-thank you sa inyong lahat, lalong-lalo na doon sa mga solid nating supporters and subscribers na andito pa rin hanggang ngayon at syempre lagi pa rin nag-a-update kung merong bagong upload. Maraming salamat sa inyong lahat. Hi kay Leo Martin Muhar. Thank you so much po and God bless sa'yo. Hello din kay Joy360. Hello po sa inyo, Cristel Duerme. Hi din kay Jehan Nevi Pebehot. Maraming salamat. Evangeline Cinco. Thank you so much. And hello daw sa mga taga-Kuwait na laging nakikinig sa ating programa. Hi din kay Julian Ramilo. Maraming thank you. BDC 1516. Thank you so much sa iyo, Alex Luloy. Hi, Alex. Ngayon pa kita nakita ulit ha. Hi kay It's Kathleen Desire. Oh, grabe naman yung pangalan mo. Hello din kay Jessica Marie Ramos. Ayun, hello po. Nasasanay na raw silang nagpi-play ang ating boses. Sana wag kayong maano sa boses natin today ha. Evon, maraming salamat. Colasio. Hello din kay Jolinda Albia. All the way from Riyadh. Marie Chris Dakuma, maraming salamat. Robian Estrada, thank you so much. And Migs, maraming salamat sa iyo. Zoe Arki Gadoche. Oh, ang ganda naman ang pangalan niya. Zoe Arki Dagoche. O, diba? O, tama ba ang pagkakabasa ko? Hello din sa mga suki natin. Ayun, na nag-birthday nung 19 daw. Hi kay Geraldine Tejada. Happy birthday po ako nung 19 PWD po. Batiin niyo po ako. O, hello sa'yo. Maraming salamat. Hi kay Moonchild. Kay Flory Salido, maraming thank you. All the way from Tawi-Tawi, Aloran, Misamis Occidental. Rio Piano, maraming thank you. Rosaline Valencia. Kay X-Watch, maraming salamat. Sumingit Mauro, Maria Elena Abe, and sa lahat po ng ating mga solid supporters, solid listeners, lalong-lalo na yung mga dati pa. At syempre, sa mga bago nating subscribers, kung hindi pa po nababasa ang inyong mga komento, huwag kayong mag-alala dahil babasahin po natin yan maya-maya. Charot, maya-maya. Baka bukas o sa susunod na mga araw. Okay? Huwag na nating patagalin. Atin na pong simulan ang ating kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming nangyayari sa ating buhay na kung minsan ay nakakakilig, nakaka-inlove at masayang-masaya. Pero meron ding mga pangyayari na kung minsan ay nakakasakit ng sobra sa ating mga damdamin. Dear Mama Mia. Hello po and good morning o good afternoon sa inyong lahat. Just call me Rhea. This is to hide and to keep my identity. Gustong-gusto ko lang mag-share ng aking love story. It was my favorite, yet the most painful one of my memories, Mama Mia. I meant the story I had with the most special person in my life. Itago na lang natin siya sa pangalang Brian. I met Brian when I was so young. I was around 15 years old nung makilala ko siya, Mama Mia. Napakasaya naming dalawa as friends. We shared chikas to each other. Anything under the sun ay kaya naming pag-usapan. Walang kung ano-anong artihan sa aming dalawa. Masaya kaming magkasama lagi. Getting to know each other's stuffs, yung mga advices, and kahit na ano pa, Mama Mia. I found my soulmate in him. Nakita ko po ang isang tao na parang kasundong-kasundo ko. Isang tao na sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan ko ng aking mga sikreto. I felt so comfortable
na sabihin sa kanyang lahat. Lahat, Mama Mia. Kahit na ano pa yan. Kahit mga nakakahiyang bagay pa yan kasi alam kong hindi niya ako huhusgahan. And just like any other stories, mas lalo po akong nagkagusto sa kanya. Mas lalo pong nagugustuhan ko ang pakikipag-bonding sa kanya. Parang nagkakaroon na ako ng mumunting crush sa kanya. Nung una, Mama Mia, very crush lang yon. Kilig-kilig. Pero doon naman talaga nagsisimula ang lahat, hindi ba? Halos lahat ng mga love stories nagsisimula naman sa kilig. Wala naman sigurong nagsimula sa hapdi. Actually, Mama Mia, before pa po kami naging magkaibigan ni Bryle and before pa kami nagkatsikahan at syempre naging confident ang isa't isa, aaminin kong nakyutan na ako sa unang tingin ko pa lang sa kanya. One time, nung magkasama kami noon with other friends, ay naiwan ko pong nakabukas ang aking FB account sa isang laptop, which is kay Bryle pong laptop yun. Kasi nakigamit ako sa kanya noon, Mama Mia. Kami lahat na magkakaibigan, mahilig po talaga kaming makilog in sa mga gadgets ng isa't isa. And that time, kay Bryle po ako nakapag-log in. At Mama Mia, si Bryle din agad ang sumunod na gumamit sa akin. I mean, sa aking ginamit na laptop. So, ibig sabihin, nakita niya at na-open niya yung Facebook ko. At alam niyo ba kung anong ginawa niya? Naglagay po siya doon ng status, update sa aking Facebook. At sinabi niya doong, boyfriend ko na si Bryle. Facebook ko po yun, Mama Mia. Kaya naman gulat na lang ako nung marami ang nag-congratulate sa akin. Gulat na gulat ako nung marami ang nagsabi na kinikilig daw silang dalawa sa amin ni Bryle. Ano? Bakit kayo kinikilig? Hindi naman po sila sumasagot. Mama Mia, hanggang sa may nagsabi sa akin na tignan ko raw ang Facebook status ko. At nung tinignan ko nga, dun ko nga nakita ang pinost ni Bryle na boyfriend ko na si Bryle. Pero hindi ko po yun dinilit. Ewan ko ba? Kahit na alam kong dapat i-delete ko na yon ay hindi ko ginawa. Kinilig din naman kasi talaga ako, Mama Mia. And starting that time ay may biru-biruan na kaming dalawa. Nagbabatian kami ng happy weeksary hanggang sa naging monthsary. Wala lang naman yun, biru-biru lang. Katuwaan lang. Alam kong para sa kanya katuwaan lang. Pero para sa akin, Mama Mia, may umuusbong na pong kakaibang damdamin sa aking puso para kay Bryle. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalong lumalalim ang ugat ng damdaming yun. 2 months after, Mama Mia, nauuso pa po noon ang GM o group message that time. Every time na nag-group message po siya, Mama Mia, ay lagi pong may pa-end part o para siyang may salutation part na hope she feels the same. Ewan ko ba? Pakiramdam ko noon para sa akin yun eh. Pero asyumera ba masyado? Hanggang sa tinanong ko siya kung ano ba ang ibig sabihin niya dun sa nakalagay sa kanyang ending sa bawat group message niya sa barkada. Kung para kanino ba yun. Pero lagi niyang sinasagot sa akin, Mama Mia, na para raw yun sa kanyang classmates. Kasi gustong-gusto niya raw ang babaeng yun. Pero sabi niya, hindi raw niya magawang aminin sa babae na gusto niya ito dahil natatakot siya. Natatakot siya na baka hindi raw siya gusto ng babae. Natatakot daw siyang ma-reject, Mama Mia. Natatakot daw siya na baka busted din lamang siya. Alam mo, Mama Mia, sumakit talaga ang dibdib ko nung mga panahon na yon. Sumakit talaga ang puso ko. Pero friends naman kasi kami. Kaya naman, kahit na nasasaktan ako ay binabaliwala ko lang yon. Ang iniisip ko noon ay wag ko na lang pansinin. Siyempre kailangan ako ni Bryle bilang kanyang kaibigan kaya hindi pwede na basta-basta na lang ako mawawala sa kanya.
Hindi pwede na basta-basta mawawala na lang ako sa eksena ng aming friendship. Kaya kahit na nasasaktan ako dahil hindi naman pala para sa akin ang kanyang sinasabing hope she feels the same, ay binaliwala ko na lang yun. Itinago ko na lang sa kailaliman ng aking puso ang sakit na aking nararamdaman. So bawat pagkakataon na may problema si Bryle ay nandun pa rin ako sa kanyang tabi. Chini-cheer up siya, ini-encourage siya, kahit na ang totoo ay palihim akong nasasaktan, lalo na kung tungkol dun sa kanyang nagugustuhan ang aming pinag-uusapan. Pero Mama Mia, kahit na may gusto na siyang iba ay lagi pa rin kaming magka-text dalawa. Para pa rin kaming mag-boyfriend at girlfriend. Like mga good morning and good night text. Kumain ka na ba? Kasi kumain na ako. May lakad ka ba? Nakaalis ka na ba? Ingat ka ha? Andito na ako. Klase na namin. Kung ano-ano pa. At syempre Mama Mia, nandun pa rin yung nagigreet kaming dalawa ng happy monthsary sa isa't isa every time na dumarating yung monthsary kung kailan nilagay ni Bryle sa Facebook ko yung status update na boyfriend ko na siya. Hindi ko talaga maintindihan ang feelings ko noon Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot kami sa ganon. Ang dami-dami kong tanong sa isipan ko. Kung talagang may ibang gusto si Bryle, kung talagang may iba siyang mahal, bakit niya ginagawa sa akin to? Bakit parang mag-boyfriend at girlfriend kaming umasta sa isa't isa? Hindi ba dapat mas mag-project siya na single siya dun sa kanyang crush para magustuhan din siya nito? Mama Mia, tinatanong ko kung ano ba talaga kami. Crush na crush ko si Bryle? Gustong gusto ko siya pero siya? Ano kaya ang napipil niya sa akin? Bakit kaya pumapayag siya na ganito kami? Kung minsan nga siya pa ang nag-i-initiate. Kung minsan nga kapag sinusubukan kong iwasan siya ay siya po itong lapit ng lapit. Sa kanyang mga GM Mama Mia, pakiramdam ko ay may iba talaga siyang mahal. At syempre dun sa mga kaibigan namin, alam na nila na hindi totoong kaming dalawa ni Bryle. Kasi naman, may pa-end quote siya na hope she feels the same, hindi ba? Alam ko, Mama Mia. Alam ko po na marami sa mga kaibigan namin, lalo nung mga tao na hindi naman talaga ako ganun kagusto, ay tumataas ang kilay at pinagtatawanan ako ng palihim. Hanggang sa isa sa kanila ang nagtanong sa akin, "Uy, ano ba talaga kayo ni Bryle? Ano ba yung nasa status mo? At syempre, ano ba yung nakalagay dun sa kanyang mga GM na hope she feels the same? Hindi ba mutual ang feelings ninyo sa isa't isa? Ano ba kayo? Biro-biro lang namin yun? Wala lang yun. Kayo naman. So ibig sabihin, hindi talaga ikaw ang kanyang gusto. Kayong mag-alala, hindi rin naman si Bryle ang gusto ko eh. Talaga ba? Mama Mia, kahit na masakit, ay pinipilit kong magmukhang masaya sa harap ng iba. Pinipilit kong magmukhang masaya sa harap ng marami. Until one night, Mama Mia, nag-text bigla sa akin si Bryle. Non-verbatim po ang isusulat ko dito, pero ito po ang meaning ng mga text exchanges naming dalawa. Rhea, may sasabihin sana ako sa'yo. Huwag kang mabibigla at huwag sanang sasama ang loob mo, ha? Ano ba yan, Bryle? Sabihin mo na lang. Alam mo naman ako, kilala mo naman ako, 'di ba? Hindi naman ako tampururot. Kasi Rhea, natatakot ako eh. Natatakot ako na baka hindi mo na ako pansinin after this. Baka magalit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit? May dapat ba akong ikagalit? Promise, di ako magagalit. Ano ba yan? Huwag kang magagalit ha. I know I shouldn't feel this way. Alam ko, hindi dapat na ganito ang nararamdaman ko. Kasi kaibigan kita eh. Tropa kita. Bro kita, hindi ba? But I think I'm starting to like you, Rhea.
Hindi ako nakapag-reply agad dun sa mensahe niyang yun, Mama Mia. Nabigla ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Masayang masaya ako. Halos tumatalon-talon ako noon sa loob ng kwarto ko kasi literally na masayang masaya ako, Mama Mia. Kaya nakalimutan kong mag-reply sa kanya. Kasi nauna yung tili, nauna yung kilig, nauna yung talon, nauna yung imagination kung paano kaya kung officially maging kami ng dalawa ni Brian. Kaya naman inabot ng more than 10 minutes na hindi ako nakapag-reply at nag-text siya sa akin. Nagulat pa ako nung biglang nag-vibrate ang phone ko. Sabi ko na nga ba yan tuloy, hindi ka na nagre-reply. Nakakahiya naman. Huwag kang magalit ha. Please, huwag kang magalit sa akin. Sige lang, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kukulitin. Kung hindi mo talaga ako gusto and you don't feel the same, ayos lang sa akin. Sorry talaga ha. Mama Mia, doon ay nataranta ko. Sa sobrang tuwa ko, sa sobrang kilig ko, nakalimutan ko ng replyan si Brian. Kaya naman nagmamadali ako noon na mag-reply sa kanya. Kasi baka magbago pa ang kanyang isip. Baka isipin pa niya na hindi ko siya gusto at pinapasakay ko lang siya. Kaya naman agad-agad ko siyang nareplyan. Don't worry, Brian. She feels the same way too. Mama Mia, bigla siyang tumawag sa akin. Hello? Sagot ko. Hindi siya makasagot sa kabilang linya. Para bang natameme siya? Para bang naputulan ng dila? Basta napaka-cute, Mama Mia. Hello, Brian? Andyan ka ba? Tanong ko nung hindi pa rin siya sumasagot. Totoo ba yung text mo, Rhea? You feel the same way towards me? Bakit ikaw? Hindi ba totoo yung text mo na you starting to like me? Totoo! Mabilis niyang sagot. Yun din ang sagot ko. Totoo din yun. Mama Mia, after that night, doon na po nag-umpisa na official na ang char-char o MU-MU naming dalawa. Mutual understanding. Hindi naman kasi siya nagtanong kung pwede ba niya ako maging girlfriend. Siyempre, hindi rin naman ako mag-a-assume na girlfriend na niya ako agad porque nagkaaminan kami. Pwede namang magkaaminan pero hindi maging officially kayo, hindi ba? At yung totoo niyan, Mama Mia, hindi pa talaga kami mag-on nung mga panahon na yon. Nagkaaminan lang kami na gusto namin ng isa't isa. Funny lang talaga kasi the next time na nagkita kami ay medyo awkward kami dahil nga doon sa naging aminan namin through text and through phone. Pero ang totoo, kahit na awkward yun, nakakakilig na awkward. Kinikilig pa rin ako, Mama Mia. Mas naging sweet pa sa akin si Brian sa text. Meron na siyang mga I love yous, Mama Mia. Pero ako hindi ko pa nare-replyan ng I love you too yung kanyang mga tinetext sa akin ng mga sweet messages. Siyempre, dalagang Pilipina pa rin tayo kaya nagpapakipot pa rin tayo kunwari. After 4 months, Mama Mia, a day before sa aming 6 months sa rin ng pagiging mag-MU, ay nanligaw na talaga siya sa akin. And when I said yes, he gave me a necklace, Mama Mia. Napakaganda nung kwintas na yon. Napakaganda at feeling ko yun na ang pinaka-espesyal na regalong natanggap ko mula sa ibang tao. That night was a wonderful night for me. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, ang gabi kung kailan ko siya sinagot, ang gabi kung kailan binigyan niya ako ng kwintas at isinuot niya ito mismo sa akin at hinalikan niya ako sa aking pisngi, ay nakakakilig pa rin. Makakasmile pa rin ako hanggat iniisip ko ang bagay na yon even up to now, Mama Mia. Sa relationship naming dalawa ni Brian, masasabi ko pong blessed na blessed ako. Kahit na medyo bata pa kami nung mga panahon na yon, ay tanggap kami both sides ng aming families. Most of the time, sa family niya ako, mahilig na sumama.
kesa sa siya ang sumasama sa family ko. Mama Mia, yung family kasi niya ay mahilig talagang mag-travel, mahilig gumala, mahilig mag-beach, at kung saan-saan pang gala dito lamang sa aming lugar. Samantalang yung pamilya ko naman ay hindi mahilig lumakad o gumala. Busy kasing pareho ang parents ko sa pagtatrabaho. And if may birthday naman na celebration sa amin, invited naman si Bryle at ang kanyang buong pamilya. And ganun din ako sa kanila. Kapag may birthday celebration sa kanila o may parties, invited ako pati na rin ang mga magulang at mga kapatid ko. Mama Mia, masaya kami. Napakasaya. Dahil ang totoo ay bihira naman sa mga katulad namin na medyo bata pa pero tanggap na ng bawat pamilya ang pagkakaroon namin ng relasyon. Hindi kami dumaan sa ibang mga relasyon na tinatago dahil strict ang mga parents. Sa amin ay napaka-open namin. Dahil nga open kami masyado sa isa't isa, Mama Mia, ay ang dami-dami naming kababalaghan bilang mag-boyfriend at girlfriend. Sumasama ako kung saan man pumupunta ang kanyang pamilya. Pero Mama Mia, may mga times din naman na hindi ako pinapayagan ng parents ko. May mga times din naman na hindi nila ako pinapayagan, lalo na kapag merong mga exams o merong mga upcoming na celebration sa aming pamilya. At kapag ganoon, Mama Mia, syempre sila-sila lang ng kanyang pamilya ang gumagala. Masaya. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong tama sa nakaraan kong buhay, kung bakit blessed ako ng Diyos ng ganitong klaseng pagmamahal, ng ganitong klaseng relasyon. Sabi nga nila, hindi ba? Malalaman mo na siya na kapag ang lahat ay parang nakalatag sa inyo at parang walang balakid. Yun po ang naramdaman ko kapag kasama ko si Bryle. Yun po ang nararamdaman ko sa relasyon naming dalawa ni Bryle. Masaya lang. Walang masyadong drama. Masaya lang, walang masyadong mga pagsubok. Hanggang sa dumating ang 18th birthday ko, Mama Mia, I spent the night having dinner with Bryle sa isang napakagandang restaurant. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga ako mahilig sa party, kaya sinabihan ko ang mga magulang ko na ayokong mag-debut. Binigyan na lang nila ako ng pera bilang regalo. I was thinking, Mama Mia, siguro kung wala si Bryle sa buhay ko, siguro nasa bahay lang ako nung mga panahon na yon. Kasi wala namang party kasi ayaw ko ng ganon. Siguro mag-isa lang ako na celebrate ang birthday ko, di kaya naman ay kasama ko lang ang mga kapatid ko. Kasi busy talaga masyado ang mga parents ko, Mama Mia. Busy sa kanilang work and sa negosyo. Pero okay lang yun, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na alam na meron palang surprise debut party para sa akin 2 weeks after my birthday. Nalaman ko na lamang yun nung nadulas ang kapatid ko, Mama Mia, na may inihahanda palang surprise birthday party ang mga magulang ko para sa akin. Dahil minsan lang daw mag-18 ang isang babae. Mama Mia, pero bago ang araw na yun ay dumating po ang mga pagsubok sa amin ni Bryle. Dumating po yung panahon na lagi na lang kaming nag-aaway. To the point na nagsisigawan na kami paminsan-minsan. Mama Mia, si Bryle pa naman ang 18th rose ko noon. At nung hindi pa kami okay, ay hindi din kami nagpa-practice ng aming sayaw. Napakataas ng pride namin pareho, lalo na ako, Mama Mia. Wala akong pakialam sa party na yan. Okay, mag-party-party ako kahit hindi kami okay. Wala akong pakialam kahit mapahiya pa kami sa sayawan naming dalawa dahil hindi kami nagpa-practice kasi nga galit kami sa isa't isa. Hanggang sa 4 days before my party, Mama Mia, hindi na talaga ako mapakali nung mga panahon na yon. Wala naman kasi kaming away na tumagal ng ganun katagal. Ilang araw na yon pero hindi pa rin kami nagkakabati. Kaya naman, Mama Mia, naramdaman ko na parang cold na talaga siya sa akin. Parang ibang Bryle na siya. Dati naman kapag nagtatampo ako ay lagi naman niya akong sinusuyo. Dati naman kapag medyo iyakin ako ay lagi naman niya akong pinapatahan.
Pero that time, parang iba. Parang he's not the same Bryle that I used to know. Parang nagbago siya. Parang ang cold-cold na niya at parang wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. That whole night ay hindi talaga ako nakatulog. So ang ginawa ko, Mama Mia, ay ako na lang ang nagpakumbaba ng aking pride. Gumawa po ako ng apology letter. Pagkatapos meron pa akong mga ginawang ibang mga artworks para sa kanya. Mahilig kasi ako sa arts, Mama Mia. Isa po ako sa mga pinakamagaling mag-drawing, mag-painting at gumawa ng kung ano-ano sa school namin. Para sana yon peace offering ko sa kanya. Mama Mia, inabot talaga ako noon ng 3:00 ng madaling araw sa kakaisip kung pupuntahan ko ba si Bryle sa kanila. Pupuntahan ko ba siya para ipakita sa kanya how sorry I am? Totoo naman talaga mataas naman talaga ang pride ko. Alam mo naman tayong mga babae, hindi ba Mama Mia? Mahilig tayong mag-inarte dahil gustong-gusto natin na sinusuyo tayo ng ating mga mahal na boyfriend. Pero ang layo naman nung kanila Bryle. Mahigit 1 oras yung biyahe. Tapos kapag traffic pa, aabutin ng mahigit 2 oras. Pero madaling araw pa naman. Wala naman sigurong traffic, hindi ba? Yun ang naiisip ko noon, Mama Mia. Para na akong baliw na kinakausap ang sarili ko. Kinakausap ko ang aking sarili kung pupuntahan ko ba si Bryle o hindi. Hanggang sa hindi ko na talaga matiis, kaya naman tinanong ko ang ate ko kung pwede ba niya akong samahan. Buti na lang at mabait ang ate ko sa akin kasi nga kaka-birthday ko lang. Kaya naman sinamahan niya ako para may karamay ako. Mga 4 a.m. kaming umalis sa bahay namin. Pero dahil 4 a.m. pa yun, Mama Mia, ay inabot lamang ng mahigit 45 minutes ang travel time. Mama Mia, 5 a.m. nung makapasok na kami sa bahay ni na Bryle dahil yun ang oras na nagising na ang kaniyang mga magulang. Nagulat nga sila kung bakit ang aga-aga ko raw dumating sa bahay nila. Pero syempre, wala na silang magagawa. Andun na ako Kaya naman, dineretso ko na si Bryle dun sa kwarto niya matapos kong batiin ang kanyang mga magulang. Tulog na tulog pa siya. Mama Mia, tinabihan ko siya. Hanggang sa niyakap ko siya, kaya naman napansin na niya na may tumabi sa kanyang tao. Alam kong gising na siya nung mga panahon na yon. Kaya naman sorry ako ng sorry sa kanya, Mama Mia. Wala akong ibang sinabi kundi sorry lang. Sorry talaga, sorry. Hanggang sa naging okay na kami. And siguro Mama Mia, alam ng lahat na the most wonderful thing that could happen after the argument is actually the reconciliation. Kapag maayos na kayo, after the argument ay napaka-sweet niyong dalawa. Na para bang ang bago-bago niyo pang magkarelasyon kahit na ilang taon na ang lumipas mula nung naging kayong dalawa. Worth it lahat ng effort ko in the end dahil napaka-sweet sa akin ni Bryle after that night. Naging okay din kami and nung dumating ang debut ko, Mama Mia, syempre okay kami. I mean, yung debut party ko. Napaka-sweet naming dalawa. Para kaming lovebirds na hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Mula nga sa araw na yun ay naging mas sweet pa kami ni Bryle. Ganito pala ang nagagawa ng mga tampuhan at mga away. Mas napagpapatibay pa nito ang relasyon ninyong dalawa. Hanggang sa dumating ang almost Valentine's Day. Magkasama kaming dalawa ni Bryle noong February 13. Wala siyang tanong-tanong o kahit na sabi-sabi kung ano ang plano namin kinabukasan for Valentine's. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nagtatampo na ako ng palihim. Kahit plano lang, wala. Yun ang naiisip ko. Alam mo naman tayong mga babae, gustong-gusto natin na sineselebrate ang mga panahon na ganon, tulad ng Valentine's Day. Ang totoo niyan, Mama Mia, palihim akong nag-iisip na baka may surprise sa akin si Bryle. Baka kaya siya hindi nagbabanggit tungkol sa Valentine's Day ay para ma-surprise ako kinabukasan. Pero Mama Mia,
Nung papauwi na kami nung gabing yun, ay bigla na lang nagsalita si Brian. Rhea, hindi mo na ako uuwi sa bahay namin ah. Pupunta muna ako sa bahay ng classmates ko kasi may gagawin kaming projects. Bakit ngayon mo pa nasabi yan? Buong araw na tayong magkasama. Kasi biglaan eh. Biglaan yung meeting ng group namin. Kaya hindi pwedeng mag-pass kasi emergency yun. Baka mawalan ako ng grades pag nagkataon. Mama Mia, ang totoo ay ayoko talaga na nakikitulog si Brian sa ibang bahay. Ang gusto ko at mas kampante ako kapag alam ko na nasa loob na siya ng kwarto niya at nagpapahinga. Pero wala naman akong magagawa, hindi ba Mama Mia? Medyo nasaktan pa ako noon. Kasi ang plano ko, uunahan ko siya kung sakali mang may sorpresa siya sa akin kinabukasan. Ang plano ko kasi madaling araw ay pupuntahan ko siya sa bahay nila. Nung makarating na ako sa amin at tinihatid ako ni Brian, ay napansin ko na parang yung backpack niya ay marami ang laman. May dala ka na palang mga damit mo, Brian? Tanong ko. Hindi. Hindi naman ako maliligo doon. Mga gamit lang to. Mga gamit sa projects at syempre, yung pang-practice na amin ng basketball. Hindi naman kasi kami natuloy kanina, di ba? Bukas na ako maliligo pagdating ko sa bahay. Toothbrush, may dala ka? Kahit brief man lang. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala. Dadalhan naman siguro ako ni Mama. Magpapadala na lang ako bukas ng mga damit at gamit ko. San pala yung bahay ng classmate mo? Mama Mia, nung sinabi niya sa akin ng lugar ng classmate niya, ay napakalayo pala yun. 3 oras po ang biyahe. Kaya wala talaga akong magagawa. By the way, Mama Mia, meron po akong prepare na gift para sa kanya nung araw na yun. Kasi para yun sa Valentine's Day eh. Tapos nag-order din ako ng dessert para sa kanya. Kaya naman, fail na fail talaga ang magiging surprise ko. Kasi wala pala si Brian. Kasi dun pala siya matutulog sa malayo. Kahit na wala akong nagawa, ay pinayagan ko pa rin siya. And so I cried myself to sleep that night. Nung morning, Mama Mia, ay nashock na lang ako. Gulat na gulat ako dahil nandito sa tabi ko at nakahiga si Brian. Bakit andito siya? Andito ka pala. Akala ko dun ka matutulog sa bahay ng classmate mo. Happy Valentine's. Bakit ka nga andito? Alam mo, plano ko sanang ako ang pupunta sa inyo eh. Kaya lang sabi mo, dun ka matutulog dun sa classmate mo. Alam ko. Kaya sinabihan kita na aalis ako para hindi ka pupunta sa bahay namin dahil ako ang pupunta dito sa inyo ngayon. Alam mo, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na sinabi pala sa akin ng ate mo ang plano ko o ang plano mo na pupuntahan mo ako sa bahay. Mama Mia, nabuking pala ang pa-surprise ko kay Brian kaya ayun, ako ang na-surprise niya. Kinilig ako talaga noon. We spent the day eating meals together. May dala kasi siyang breakfast para sa aming lahat. Pagkatapos noon ay pumunta kami ng mall at gumala at doon na rin nag-lunch. Nag-groceries din kami Mama Mia para mamili ng mga gusto niyang rekado para sa lulutuin niya for dinner. Gumawa din kami ng mango float. Doon kami sa bahay nila Mama Mia. Ginawan ko ng mango float ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos si Brian naman ay gumawa ng dinner para sa lahat. Unexpectedly Mama Mia, pagkatapos ng dinner ay sinabihan ako ng parents niya na dun na lang daw ako matulog sa bahay nila dahil malayo pa raw ang bahay namin kung uuwi pa ako at gabing-gabi na noon. Tinawagan naman ng mama niya ang mama ko para ipagpaalam ako sa parents ko na dun ako matutulog kina Brian. Oo Mama Mia, ganun kami talaga kaswerte sa pamilya ng isa't isa.
Ganun ako kaswerte sa pamilya ni Bryle. Nakakakilig. Hindi lang si Bryle ang nagmamahal sa akin. Hindi lang siyang may malaking malasakit sa akin, kundi pati rin ang kanyang buong pamilya. Mama Mia, sa aming pagiging magnobyo ni Bryle ay ang dami-daming mga lugar na napupuntahan ko, syempre dahil sinasama ako ng kanyang pamilya sa kanilang mga bakasyon, gala at kung ano-ano pa. Within Philippines lang naman yon, Mama Mia, ha? Hindi naman ganun kayaman si Bryle na pumupunta pa sa ibang bansa. Although, masasabi mong napaka-well-off naman talaga ng pamilya ng boyfriend ko. Hindi naman kasi lahat, Mama Mia, nakaka-afford na mag-travel na buong pamilya, hindi ba? Pero si Bryle, easy lang sa kanila yon. Halos isang beses sa isang buwan, kung minsan nga ay 2 beses, ay gumagala sila at nag-overnight sa kung saan-saan. Halos napuntahan na namin ang Visayas and Mindanao, Mama Mia, at iilang mga famous tourist spot sa Luzon. Sinasama nila ako. They treat me like family, Mama Mia. And just like them, lahat po ng napuntahan naming lugar ay na-enjoy ko talaga. Mama Mia, I feel na at home ako sa pamilya ni Bryle. I feel na mahal nila ako. Pinakilala pa niya ako sa iba nilang mga relatives. At yung mama niya, Mama Mia, ay sinama pa kaming dalawa ni Bryle dun sa reunion nila ng kanilang mga kaibigan nung high school at pinakilala pa niya ako dun sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang future daughter-in-law. Ganun ako kamahal ng mga magulang ni Bryle. Mama Mia, nung pumunta pa kami sa province nila ng mama niya, ay sinama pa niya ako. Isang buong linggo kami doon at pinagpaalam pa talaga ako ng mama niya sa parents ko. Alam mo yung napakasarap ng feeling, Mama Mia. Yung tanggap na tanggap ka ng mga taong nagmamahal sa taong mahal mo. At dahil sa kanila, Mama Mia, ay nakakapunta ako sa mga magagandang lugar. Sa mga lugar na alam kong yung iba ay hindi pa napupuntahan. Alam ko kung hindi ko man naging boyfriend si Bryle, ay baka hindi ko rin napuntahan ang mga lugar na yon. Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang napuntahan ko. At napaka-bless ko dahil mahal ako at tanggap ako ng pamilya ni Bryle. Para sa kanila, Mama Mia, kaming dalawa talaga ni Bryle ang tinadhana sa isa't isa. Para sa kanila ay ako ang daughter na hindi sila nagkaroon. Puro lalaki kasi ang mga kapatid ni Bryle, Mama Mia. Kaya siguro madali din nila akong natanggap dahil gustong-gusto nilang magkaroon ng anak na babae. Pero Mama Mia, dumating ang taon na siyang pinakamagulo at pinakamahirap para sa aming relasyon ni Bryle. Yun ang taon, Mama Mia, na parang nagkakasawaan na kami. Dumating sa punto na lagi na kaming nag-aaway. Hindi na kami magkaintindihan dalawa. Ang dami-dami ng selosan na nangyayari. Ang dami-dami ng mga bintangan sa isa't isa. Marami na rin kaming naging pagkukulang sa bawat isa, Mama Mia. Schoolmate lang naman talaga kami ni Bryle. Minsan nga ay classmate pa. Kasi same naman kami ng kurso nung college. Pero ewan ko ba, Mama Mia, bakit pakiramdam ko kahit ang lapit-lapit namin ay ang layo-layo pa rin namin sa isa't isa. So near and yet so far. Ganun na ganun ang pakiramdam ko. Parang ang hirap para sa amin na marisolba ang hindi namin pagkakaunawaan. Kahit na maliit na bagay ay napapalaki ng aming mga away. Mama Mia, ang dami-dami pa naming pinag-aawayan noon ni Bryle. Hindi ko na lang po idedetalya dito yung iba dahil medyo masakit. Pero isa lang po ang masasabi ko. Nahuli ko po si Bryle. Nahuli ko si Bryle na may kalandiang iba. Nahuli ko siya, Mama Mia, na may nakaka-chat at may nakakasama ng palihim. Yung mga panahon pala na sabi niya sa akin may gagawin siya. Sabi niya sa akin may lakad siya kasama ang kanyang ibang mga kaibigan. Yun pala ay hindi lang kaibigan ang kanyang kasama, kundi kalandian niya pala. Ang masakit pa doon, Mama Mia, ay alam nung babae na nag-e-exist ako sa buhay ni Bryle.
Bakit may mga ganong babae kahit na alam na nila na may iba o alam na nilang may karelasyon ng lalaking kanilang nagugustuhan at ang lalaking lumalandi sa kanila, bakit willing na willing pa rin silang magpalandi? Bakit ang ganda-ganda ng tingin nila sa sarili nila sa tuwing parang naaakit nila ang isang taong may minamahal na at may nagmamahal na? Grabe ang naging away namin nun, Mama Mia. Sabi ni Brian sa akin, yun daw ay dahil wala na akong oras sa kanya. Rason ba yun? Rason ba na nawawalan ka ng oras para magloko at maghanap ng iba? Rason ba yun para saktan ka? Rason ba yun para lokohin ka? Di sana nagsabi siya, hindi ba, Mama Mia? Di sana nagsabi siya na hindi ako. Na hindi na ako. Na hindi na siya masaya sa aking pagmamahal at sa aming relasyon. Di sana nagawan ko ng paraan. Hindi yung ganito. Hindi yung lolokohin niya ako. Sa bawat araw namin na pag-aaway kami at dahil nga wala na akong tiwala sa kanya simula nung mahuli ko siyang nagloko, Mama Mia, ang naging resulta, ang naging ending ay nagkahiwalay kaming dalawa. Siya po ang bumitaw sa pagkakahawak niya sa akin. Siya po ang bumitaw, Mama Mia. Siya ang nakipaghiwalay. Ayoko naman talaga noon. Kahit na ako yung nasaktan niya, kahit na ako yung niloko niya, willing naman talaga akong mag-put up ng effort para maging maayos ang relasyon naming dalawa. Pero hindi ko lang talaga mapigilan eh. Hindi ko mapigilang pagdudahan siya sa bawat panahon na wala siya sa tabi ko. Hindi ko mapigilan na kahit masaya naman kaming magkasama ay bigla-bigla na lang pumapasok sa akin yung kanyang pagloloko at bigla-bigla na lang akong nawawala sa mood at saka bigla ako na lang siyang inaaway. Hindi ko naman sinasadya yun. Hindi ko naman ginusto yun. Pero ang sabi niya, Mama Mia, napapagod na raw siya. I asked for another chance sa aming relationship. Sinabi niyang oo. Sinabi niyang sige pagbibigyan niya. But after a week, wala na talaga, Mama Mia. He really gave up on me. Ako naman, Mama Mia, ayoko talagang humiwalay sa kanya kasi meron pa akong hope. Kahit na konting-konti na lang ang pag-asang yun, pero may pag-asa pa rin akong nakikita para sa aming dalawa. Kaya lang napakasakit, Mama Mia, kasi siya, handang-handa na siya noon na bitawan ako. Alam ko naman, Mama Mia, alam kong may pagkukulang ako, kaya niya siguro nagawang maghanap ng iba. Pero Mama Mia, bakit naman ganun lang kabilis sa kanya na bitawan ako? Ilang taon din naman ang relasyon namin. Umabot din naman kami ng mahigit 4 na taon para bitawan niya lang ako ng ganun kadali. Ganun ba talaga ako kabilis kalimutan? Ganun ba talaga ako kabilis baliwalain? Na siya na mismo ang bumibitaw kahit na humahawak pa ako at nakikipag-usap at pinipigilan ang pag-alis niya? Hanggang sa ma-realize ko na wala na talaga. Na-realize ko that I have to set him free. Kahit na mahirap tanggapin, kahit na masakit isipin, kahit na hindi ganun kadaling mag-move on mula sa nangyari sa aming dalawa ay wala na akong ibang nagawa pa. Kundi ang bumitaw na. Mama Mia, binitawan ko siya kahit masakit. Kahit mahal ko pa. Kahit andito pa siya sa damdamin ko, ay binitawan ko na siya. 4 months after the breakup, Mama Mia, ay umiyak pa rin ako. Umiiyak pa rin ako dahil naiisip ko pa rin siya. At kapag nangyayari yun, ay nasasaktan ako. We've been together for almost 4 years. There was never a day, Mama Mia, na hindi ko siya na-miss. There was never a day na hindi ko hiniling sa Diyos na sana bumalik kaming dalawa sa dati. Na sana bumalik na lang ang panahon para maiayos pa namin ang aming mga problema. Napakahirap pala, Mama Mia. Napakahirap mag-move on lalo't sanay na sanay ka na sa presensya ng tao sa tabi mo. Napakahirap sabihin na okay ka lang kahit na ang totoo ay nababasag ka sa bawat araw na naiisip mo siya. Mama Mia, ang dami-daming nakapaligid sa akin na handang magmahal sa akin. Mga kaibigan ko,
Mga magulang ko, pati na rin ang kaniyang mga magulang ay kinakamusta pa rin ako. Kaya naman, hindi ko pinahalata sa kanila. Hindi ko pinahalata sa kanila na masakit para sa akin ang naging paghihiwalay naming dalawa ni Brian. Pinakita ko sa kanila ang masayang Rhea. Ang Rhea na hindi nasasaktan. Ang Rhea na masaya at nakapag-move on na. Pero hindi pa rin ganun kadali, Mama Mia eh. Hanggang sa unti-unti ay nasasanay ako. Hindi naman nawawala ang sakit. Hindi nawawala ang panahon na namimiss ko siya. Ang mga panahon na bigla-bigla na lang rumaragasa sa memorya ko ang mga magagandang alaala naming dalawa. Hindi yun ganun kabilis na wala, pero nasasanay na rin ako, Mama Mia. Nasasanay na ako na wala na siya sa tabi ko. Nasasanay na ako na ako lang mag-isa. Hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Hanggang sa, Mama Mia, natanggap na rin ako sa trabaho. Noong mga panahon na yon ay may mga panahon na may mga nanliligaw din naman sa akin. May mga nagpaparamdam. May mga nagsasabing gusto nila ako. Handa silang maghintay. Meron akong pinagbigyan na manligaw pero wala naman akong sinagot. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, iisa lang po ang nagmamay-ari ng puso ko kahit na mahigit 1 taon na mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Brian. Siya pa rin. Siya pa rin talaga. Wala pa ring iba. Kaya nire-reject ko ang mga nanliligaw sa akin politely. Sinabi ko sa kanila na hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na kanilang pinaparamdam. Maging ang mga magulang ko, Mama Mia, ay nagsabi na siguro it's about time na humawak o humanap na ako ng ibang taong magmamahal sa akin at mamahalin ko. Pero anong magagawa ko? Hindi naman natuturuan ang puso, hindi ba? Hindi naman natuturuan ang damdamin, hindi ba? Wala naman eh. Wala ka namang magagawa, kundi ang i-endure na lamang ang sakit na nararamdaman mo dahil sa pagmamahal mo sa isang taong hindi mo alam kung makikita mo pa ulit. Pero Mama Mia, mapagbiro talaga ang tadhana. Isang araw ay bigla na lang kaming nagkita ni Brian sa isang ospital. Nandun kami, Mama Mia, dahil meron kaming yearly check-up ng aking mga kasamahan sa trabaho. Nahuli ako noon kasi may binalikan pa ako sa bahay. Binalikan ko pa yung stool specimen ko. Kaya naman ako lang mag-isa ang nandoon sa laboratory nung bigla kong nakabanggaan ng isang lalaki. Nag-sorry pa ako sa kanya, Mama Mia, buti na lang hindi nahulog yung stool sample ko. Nung iangat ko ang aking mukha, ay nagulat ako sa aking nakita. Si Brian, isang payat na Brian. Gwapo pa rin siya, matangkad pa rin, mabango pa rin, pero payat na siya. Kung itatabi mo ako sa kanya ay hindi na siguro kami bagay sa isa't isa dahil ako mula nung nagkatrabaho ako ay hindi na ako nagkaroon pa ng kung anong mga physical activities kaya medyo nanaba ako. Siguro hindi na kami bagay kung pagtatabihin mo kaming dalawa. Brian? Rhea? Brian, kumusta ka na? Ang totoo niyan, Mama Mia, gusto kong tumakbo noon palayo. Gusto kong umalis doon dahil nanginginig ang tuhod ko. Pero ang puso ko, Mama Mia, ay gusto siyang kumustahin. Gusto siyang tanungin kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako, Rhea. Ayos lang. Sige nagmamadali ako eh. Hindi pa nga ako nakasagot ay umalis na siya. Hindi pa nga ako nakasagot ay likod na lang niya ang nakita ko dahil mabilis na siyang naglakad palayo sa akin. Natapos ang araw na yun, naisubmit ko na lahat ng results ng mga medical exam ko, ay hindi na ako bumalik pa sa trabaho. Nag-undertime na lang ako. Umuwi ako sa amin. Tinawagan ko ang ate ko. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay wala na ang ate ko sa bahay dahil nag-asawa na ito. Pero 1 call away pa rin siya lagi para sa akin. O Rhea, anong tanong mo? Bakit ka napatawag? Ate, nakita ko kasi si Brian eh. Ano? Nakauwi na siya?
Anong ibig mong sabihin ate na nakauwi na siya? Ang huling balita ko pumunta si Brian sa ibang bansa Sumama dun sa kuya niya. Oo ate, siguro nakauwi na siya. Kumusta na siya? Hindi ko alam ate, pero sa ospital kami nagkita tapos parang ang payat-payat niya. Naku naman, hanggang ngayon ba Rhea, si Brian pa rin? Alam mo naman siguro ang sagot niyan ate, hindi ba? Rhea, ang mas mabuti niyan, kausapin mo si Brian. Kasi baka hindi ka pa nagkaroon ng matinong closure sa kanya, kaya ka ganyan Kailangan mo rin siyang makausap nang sa ganoon ay matapos na lahat ng mga tanong mo. Maitanong mo na sa kanya o masabi mo na sa kanya lahat ng mga hindi mo pa nasabi para makapag-move on ka na rin, para mabuhay ka na rin ng para sa sarili mo. Mama Mia, 20 minutes nang tapos ang pag-uusap namin ng ate ko. Pero hindi ko pa rin magawang igalaw ang katawan ko. Hanggang sa nag-decide akong i-check ang mga Facebook account. Naghanap ako ng Facebook account ni Brian pero wala. Pumunta ako sa Instagram pero ganun din, wala. Lahat ng social media accounts, Mama Mia, pati Google ay tinanong ko na kung nasaan si Brian pero hindi ko siya mahanap. Ang tanging nakita ko lamang doon ay ang pagkapasa niya sa kanyang board exam. Natuwa naman ako dahil nakapasa siya katulad ko. Mama Mia, hanggang sa makita ko ang Facebook account ng mommy ni Brian. Inad ko siya. Kahit na ang totoo ay nagdadalawang isip pa ako noon kung ia-add ko ba siya, ay ginawa ko pa rin dahil gusto ko nang matapos lahat ng tanong ko. Nung in-add ko siya ay agad din naman siyang nag-accept. Ibig sabihin ay online siya. Minessage niya ako. Rhea, iha, kumusta ka na? Tanong niya. Hello? Tita? Ayos lang po ako. Kayo po, kumusta? Ayos lang naman. Tita, nandyan po ba si Brian? Wala iha Pero may papasabi ka ba? Tita kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto kong itanong lahat ng tanong ko sa kanya. Rhea, pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Andito na kami, nakabalik na. Okay, sige po. Dadalhan ko po kayo ng dinner, sabi ko. Wag na, basta pumunta ka na dito. Nakapagluto na rin naman ako Mama Mia, pumunta ako doon sa walang pag-aalinlangan. Kahit na ang totoo ay nakakahiya dahil babae ako pero ako yung nauunang pumunta sa bahay ng lalaki, ay ayos na lang din yun sa akin. Ang importante sa akin, Mama Mia, ay matapos ng mga tanong ko. Baka tama ang ate ko. Baka ito nga ang kailangan ko para magkaroon na ng closure sa sarili ko, para maayos na ang lahat. Pinuntahan ko ang mama ni Brian, Mama Mia. Siya lang ang nandun. Pero may nakahanda na siyang mga gamit at papaalis na rin. Halika iha, samahan mo muna akong mag-dinner. Pagkatapos, samahan mo ako sa ospital ha? Ospital po? Bakit po? On the way ko na ipapaliwanag sa'yo. Mabilis kaming nag-dinner, Mama Mia, as usual. Masarap ang luto ni tita. Pagkatapos noon ay sumakay na kami sa kotse niya. At habang binabagtas namin ang daan papunta sa ospital, ay dun na niya ikwinento sa akin ng totoo. Mama Mia, matagal na palang may sakit si Brian. Meron pala siyang cancer, Mama Mia. Cancer of the blood. Oo, merong leukemia si Brian. Kaya kanya iniwan noon dahil nakita kanyang nasaktan nung nagkaroon siya ng ibang kafling. Nakita kanya kung paano ka umiyak. Nakita niya kung paano halos hindi mo kayanin yon. Kaya naisip niya na baka pati ang kamatayan niya kung sakali mang mawala siya sa mundo ay baka yun ang maging dahilan kaya hindi mo kakayanin ng lahat. Po? Oo, iha. Mahal ka ni Brian, pero hindi niya sinabi sa'yo. Hindi niya sinabi sa'yo ang kanyang sakit dahil ayaw kanyang mag-alala. Gusto niya mabuhay ka ng normal. Mabuhay ka tulad ng isang normal na teenager.
magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga anak. Sana patawarin mo ang anak ko sa ginawa niyang pangiiwan sa'yo, Iha. Dahil mahal ka ni Brian. Ginawa niya lang yun para protektahan ka. Mama Mia, hindi ko na napigil ang mga luha sa aking mga mata. Pagkarating namin sa ospital ay agad akong pumasok sa kwarto kung nasaan nandun si Brian. Mama Mia, halos yakapin ko siya kahit natulog pa siya. Kahit na ang daming aparato na nakakonekta sa kanya. Ang sabi ng doktor ay maayos-ayos naman ang lagay ni Brian, kaya lang Mama Mia, huli na ang lahat para ma-cure pa ang kanyang cancer. Mabilis daw kasi ang naging progress nito. Ginawa naman nila ang lahat sa loob ng mahigit 1 taon para maging maayos si Brian, pero hindi. Pumunta pa nga ito ibang bansa para dun magpagamot, pero wala ring nangyari. Naging cancer-free lang siya ng ilang buwan pero bumalik din. Nung magising si Brian, Mama Mia, ay gulat na gulat siya kung bakit ako nandun. Nilabas ko sa kanya lahat ng hinaing ko. Sinabi ko sa kanya kung bakit kinailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito ng mag-isa. Gayong alam naman niyang mahal ko siya. Alam naman niya na hindi ko siya iiwanan. Nagkaiyakan kaming dalawa ni Brian. Nagkapatawaran, Mama Mia. Ang akala ko talaga noon ay iniwanan niya ako dahil hindi ko magawang pagkatiwalaan siya agad-agad matapos niya akong lokohin. Pero iniwanan pala niya ako, Mama Mia, dahil gusto niyang maging masaya ako. Dahil gusto niyang maging normal ang buhay ko. Hindi yung ganito, na lagi na lang akong nasa ospital. Matapos kong malaman ang sakit ni Brian, Mama Mia, ay nag-file agad ako ng resignation. Sinabi ko naman sa mga magulang ko ang totoo. Sinabi ko naman sa mga magulang ko ang nangyari, Mama Mia. Pero, sabi nila, desisyon ko na raw yun. Sinuportahan nila ang pagre-resign ko. Inalagaan ko si Brian, Mama Mia. Mahigit 3 buwan ko siyang inalagaan sa ospital. 3 buwan ko siyang nakasama. 3 buwan ko siyang minahal bago siya tuluyang kinuha sa amin ng may kapal. Oo, Mama Mia. Nawala din in the end si Brian. Hindi rin nagtagal ang kanyang buhay. Umalis din siya sa mundong ito. Pero sa pagkakataong to, ay panghabang buhay ko na siyang hindi makikita. Masakit. Napakasakit, as in sobrang sakit talaga. Hindi ko magawa, Mama Mia, na sabihin sa kanya na napaka-unfair niya. Dahil gusto ko siyang lumisan sa mundong ito na masaya, na walang inaalala. Gusto ko siyang lumisan sa mundong ito na ang dala lamang at ang baon lamang ay ang pagmamahal namin para sa kanya. Mahal na mahal ko si Brian. Sobra ko siyang mahal. Hanggang ngayon, Mama Mia, andito pa rin kahit magse-celebrate na kami ng kanyang 1st anniversary this November. Andito pa rin sa puso ko si Brian. Nagkaroon na rin ako ng trabaho. Mama Mia, may nanliligaw na rin sa akin ngayon pero hindi ko pa siya magawang sagutin. Ang sabi niya, handa niya akong intayin pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging okay. Ayoko naman, Mama Mia, na magkaroon pa ng isang kasalanan kung sakali mang magamit ko siya para makapag-move on. To Brian, mahal na mahal kita, love. Sana noon pa lang sinabi mo sa akin ang totoo. Para sana noon pa lang hindi na kita naiwan. Sana noon pa lang sinamahan na kita. Pero masaya ako. Masaya pa rin ako dahil kahit 3 buwan lang ay nakasama kita sa huling mga araw mo dito sa mundo. Alagaan mo ko, ha? Bantayan mo ko. Syempre pati na rin ang pamilya mo. Mahal na mahal kita. You are the greatest gift that God has given to me. Hindi ko malalaman ang totoong meaning ng pagmamahal kung hindi dahil sa'yo. Andito pa rin ako. Andito pa rin ako at minamahal ka pa rin. Kahit na magkaroon siguro ako ng panibagong pamilya o ng taong mamahalin in the future, hindi ka pa rin mawawala dito sa puso ko. I promise. Hinding-hindi kita kakalimutan. I love you and thank you.
Hanggang dito na lamang Mama Mia at maraming salamat po sa oras na iyong ibinigay para basahin itong naging kwento naming dalawa ng mahal kong si Brian. Lubos na gumagalang, Rhea. Napakalungkot na ang isang napakasayang pag-iibigan ay nauwi din sa paghihiwalay at nauwi din sa kalungkutan. Siguro ganun talaga ang buhay. Gulong eh. 'Di ba? Kung minsan nasa ibabaw ka, masaya, masagana, pero kung minsan din nasa ilalim ka, maraming problema, lugmok ka, nasasaktan at kung ano-ano pa. Pero isa lang naman ang totoo diyan. Lahat ng mga nangyari sa ating buhay, lalong-lalo na yung mga malulungkot, lalong-lalo na yung mga mahihirap at masasakit, yun ang magbibigay sa atin ng leksyon. Yung nang magpapatatag sa atin. Yun ang bubuo sa ating pagkatao. Siguro nga tapos na ang mission ni Brian dito sa mundong ito kaya kinuha na siya ng ating may kapal Rhea. Sana piliin mo pa rin maging masaya alang-alang sa mga alaala ni Brian. Maswerte ka pa rin dahil nakasama mo siya kahit 3 buwan lang dito sa mundong ito sa mga huling araw niya. Maraming salamat Rhea sa pag-share mo ng iyong kwento. At totoo nga ang sinabi nila, no? Pinagtagpo tayo habang batang-bata pa tayo dahil hindi naman pala tayo magkasamang tatanda. Ganun siguro talaga ang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Rhea, please do not hesitate to like and share this video. Syempre, mag-subscribe na rin kung hindi pa nakapag-subscribe. Click na notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload. At syempre, kung meron kayong sariling kwento, email po kayo. Sulat nyo lang yan, type tapos email at mamamiacdo0317@gmail.com. Wag na wag din kakalimutan. Syempre, ito pinaka-importante. I-like and i-follow ang ating mga social media accounts at mamamiacdo on TikTok, Instagram, and Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia dito lamang sa nag-iisang paborito niyong programa. Magandang araw po sa inyong lahat.